Worth it nga ba ang Manila to Baguio na sleeper bus worth 1,500? Let's check. And this is my first time na itatry ko yung sleeper bus na. Around 1,500 siya, papunta. And then sabi nila mas mabilis daw yung travel time from Manila to Baguio kapag yun yung sinakyan mo. So let's check. So nagdala ko nito panglagay sa eye bag. So tatry natin na mag skincare doon sa sleeper bus. Baka kasi masarap yung tulog doon. Todo na na. Siyempre kung meron ako para sa mata, meron din akong para sa mukha. Face mask. Meron din akong dadalhin sa salon pass. Yes, finally, time na para umakyat. Bago umakyat, ibibigay na yung free bread and yung free water, as well as yung kumot. So, sa inyo na tong kumot after this trip. Ayan nga, nahihirapan ako umakyat. Wala kasing hagdan para dun kaakyat. Bukod dun sa tree na butas dun sa may baba. I think yun yung hagdan. Unang preno, ako agad. So, mag-room tour muna tayo. So, ayan po ang aking sala. Going to the comfort room. At ang aking mga neighbors. Ayan. Mga kapitbahay ko dyan. So, dito sa aking bahay. So, ganito lang siya kalaki. Tapos, sapatos ko dito na dyan. Ayan. Well, wala siyang lock. Ganyan ka. Lalo pag may malaki kang bag. So, I suggest, okay, magdala ng malaking bag pag gusto nyo sa ganito. So, wala siyang lagayan. Tapos, may wifi na siya. Meron siyang room light. Ayan, dito. So, pag gusto mong nakapatay, mamaya. Tadang, ayan. Tapos, may libre ka na. Tinapay. May libre kang tubig. Ayan. Tapos, ayan. Ako, maliit lang ako. So, pag matangkad kayo, parang hindi kayo pa siya dito. So, na-adjust ko naman tong higaan. And, konting-konting naman. So, pwede siyang i-adjust dito sa side. Tapos, ito yung cortina. So, kita mo yung mga nasa labas. Nasa second floor yung pinili ko. Tapos sa bintana. So, based on my experience, mas okay yung sa gitna. Aside dito sa view. Kasi, ito kumakain siya ng space. Dapat hanggang dito. Tingnan mo yung sa kanya. Buong-buo, komportable. One check. Wala siyang masyadong stopper para hindi ka mahulog in case na malikot ka. Ang naging travel time namin dito is umabot kami ng 5 hours. Pero okay naman siya sa gitna. So ayoko yung sa baba kasi feeling ko pag kami mga maglalakad kakalabitin nila. Kasi nasa baba lang ako. Baka may tumabi. Kasi kurtina lang yung protection mo dito. Pag nasa taas at least nahihirapan sila umakyat. Tulog sila ganun. Meron din USB port charger. So try naman natin na isasara na natin yung ay. Ayan yung bintana. So ganito yung pakiramdam. Okay naman kasi ikaw lang. Mas madilim. So, pagpintay nila yung ilaw doon sa labas. Yan, masaya na. Tapos, tinanting mo na kung nasa Baguio ka na. So, wala pa. So, yan. Ganyan ka lang. Pwede mo pang ibaba itong hindi. Nakakaya rin pala kung malikot kayo matulog o kaya malakas kayo makilig kasi talagang rinig na rinig kayo ng iba and malalaglag talaga kayo. POV naman kapag nasa gitna yung pinili nyo, ayan, sa may dalawang bintana, more chances of may tatabi. So, ayan. So, kung malikot ko matulog, huwag ka sa gitna kasi kung malaglag ka dyan, kabilaan. So, pero, ang benefit naman, maluwag yun kayo. Kasi wala lang kayong view. Ang kapalit ng mas maliit na space kumpara dun sa gitnang part is meron kang ganitong view. So, pwede, kung hindi pa kayo inaantok, is tumingin lang kayo dito sa view habang nagpapaantok kayo. So, ang hatol ko sa bus na to ay nakakatulog ka naman. Mas okay nga siya kumpara doon sa mga normal bus kasi nakahiga ka. Hindi masakit sa likod and makakatulog ka talaga. Yun nga lang, pag
gising-gising ako kasi every time naliliko or tatalbog is pakiramdam mo, tataob ka or tataob yung bus nyo. So, ewan ko kung sa akin lang ba yun. Lastly, meron silang nilibreng face towel. So, yun guys. Comment down below if nagustuhan nyo rin ba yung sleeper bus or okay na kayo dun sa ordinary bus.